mas malaki yung biyaya ni Lord, yung naibibigay sa'yo kaysa sa iniisip mo. It is beyond your expectation. Thanksgiving is believing that your prayer has been heard. Sabi po sa Mark 11:24, hindi mo maiintindihan. Hindi mo talaga maiintindihan kung paano nag-work yung peace ni Lord. All you can do is to access it. At bahala na yung peace ni Lord sa'yo. Amen? Sa hindi mo inaasahan, hindi mo maintindihan, hindi mo maipaliwanag, kahit ano na nangyayari, but you have the peace of God. Amen? Kalma ka. Kasi sa peace of God yun. Ako po ay naasang magsalita po ngayong umaga. Ngayon, so the title of our talk today is Peace That Guards. So, let us pray. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you Lord. Sa araw na ito, muli dinala niyo po kami dito sa lugar ng ito. So church, para po magsama-sama, magpuri na yung pangalan, Panginoon, at mag-aral ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid. Indeed, they are a blessing to the church, Panginoon, to the ministry. Thank you, Lord, for the praise and worship, Panginoon. And we are able to worship you in spirit and in truth. Lord, as we start, Panginoon, sa message mo, Panginoon, the message of grace, ikaw, Panginoon, ang kasama namin. Hallelujah. Lord, use me, O God, as your mouthpiece. Whatever I will say here, Panginoon, ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas. Itago niyo po kami, itago niyo po ako sa iyong likuran, Panginoon. It is all about you, Lord, O God. Thank you, Lord, for your message and grace. Lord, we entrust everything into you. We bring you back all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Ayan po. So, peace that guards. So, ang key verse po natin will be coming from the book of Philippians. Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Basahin po natin. Sabi po dyan, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, unahin na po natin yung first phrase. Sabi po dyan, be careful for nothing. In other translation, sabi po, sa God's Word translation, never worry about anything. Sabi naman sa English Standard Version, do not be anxious about anything. So, let's have a background information po. So, dun sa book of Philippians. Let's focus first on the perspective of Philippian church. Kasi yung book of Philippians po is actually a letter of Paul to the church of Philippians. So ang Philippian church po known for their generosity and support sa ministry. So remember that they are believers too. Believers din po sila. So in the cultural context po, Philippians were living in a Roman colony. Ibig sabihin, pinamumunuan po sila ng mga Romano. So, nung time na yon, hindi accepted yung Christianity. Kaya, nakaka-experience sila ng persecution, pang-aapi. And nagre-result even sa violence. And, of course, economic instability or unstable. So, kaya yung statement na be careful for nothing or never worry about anything, para sa kanila, challenging po yun. Di ba po? So, same with us. Tama po ba? It is actually very challenging yung phrase na yun. Be anxious. Lalo na, we are living in the chaotic world. Ang daming nangyayari sa mundo. Conflict, inflation, Nipah virus, di ba? Natural disasters, nag-worry ka na. Tapos, sumasabay pa si
Bill, at si Judith. Tapos meron pang iba't ibang klaseng information na nasasagap mo. Kasi we are living in the era of information. Wherein information is very accessible to all. Isang click mo lang, isang slide mo lang, alam mo na lahat ng nangyayari sa mundo, sa paligid mo, pati yung away ng kapitbahay mo, alam mo na. Di ba po? O, di ba? So, samahan mo pa ng mga nagkalat na fake news. Ang dami po nun, di ba? So, this information can manipulate you. Your emotions, your decisions, your actions. Maghahalo-halo na yan. Lalo sa utak mo. And you will start to worry again. Diba? Tapos nagkakaroon ka na ng anxiety. So ano nga ba yung anxiety? Sa Tagalog, pagkabalisa. Sabi nila, ngayon lang daw nauso yun. Nauso lang daw, ngayon yun. So tingnan na po natin. So what is anxiety? Sabi po sa Medical News Today, anxiety is a common emotion involving fear, tension, or worry in response to real or perceived threats. So may nagtitrigger. So nag-worry, kasama yung fear, tension, and worry. Okay? So ang sabi po naman ni Max Lucado, siya po ay isang American author, speaker, and minister at Oak Hills Church in San Antonio, Texas. Sabi po niya, anxiety is a meteor shower of what-ifs. What if ganito? What if ito yung nangyari? Ano kaya mangyayari sa akin? Diba? You start to think of all the things na hindi mo naman dapat iniisip. So, sino po dito ang nakapanood ng Inside Out 2? Yan. Yung iba, oo. Ayan. Though animation po siya, pero I'm sure makaka-relate po tayo. So, panoorin nyo na lang po. So, dito po, sa movie na to, pinoportray nila yung emotions natin. May joy, may sadness, may fear, anger, etc. And of course, the anxiety. Ayan. Hello, everybody. So, siya po si anxiety. Meron po dun sa scene po dun sa movie na nag-take over si anxiety sa emotions ni Riley. Riley is one of the characters in the movie. So, wherein maraming nagfa-flash na scene sa utak ni Riley. Ayan, ang tawag po nila dyan is projection. Ang daming iniisip, what if ganito, what if ganyan. So hindi pa naman nangyayari yung future, yung mangyayari, yung event. Ang dami nang pumapasok sa utak. Dahil sa projection ni anxiety. So, dahil sa anxiety na yun, it leads to her faulty actions. Sinisisi niya na yung sarili niya. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. She was too overwhelmed. Hanggang sa naranasan niya na yung panic attack. Ano ba yung symptoms ng panic attack? Mabilis sa tibok ng puso, pinagpapawisan, nanginginig, hindi makahinga. Naka-witness na po ba tayo nun? Minsan nga tayo, minsan di ba? Nararanasan natin yun. And sadly, maraming tao dito sa Philippines and even sa buong mundo, nakakaranas ng anxiety. According to World Health Organization, anxiety is another common mental health condition in the Philippines with about 3 million cases of anxiety disorders. That was 3.1% of our population way back year 2017. That was before pandemic. Ngayon, let's have the recent one. Year 2025. 4.4% hindi po ng Philippines. That is global population. So, anxiety is true.
Hindi lang po talaga siya naimbento. Diba? So, magulo na nga ang mundo, ang daming issues, tapos magulo na rin yung isip mo. Kaya sa gabi, nagagaya mo na si Jessa Saragosa. Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Ayun. Tapos may pag-walling pa. Diba? So, pero, anong sabi po ni Paul? Never worry about anything. Do not be anxious about anything. So now, tapos na po tayo sa perspective ng Philippian Church. Ngayon po, sa perspective naman ni Apostle Paul. He is the sender of the letter. Saan kaya niya sinulat yung letter? Tingin niyo po, sa bahay kaya? Habang nakatingin sa bintana, nagmimerienda. Or sa nature, under the tree. Habang tinitingnan niya yung magandang scenery. Doon po kaya yon? Hindi. Sinulat niya po ang letter na to sa prison cell. Sa kulungan. Bakit siya nakulong? Kasi for sharing the good news. The message of grace. And may potential siyang ma-execute dun sa kulungan. So question, is it a place of comfort? Yung jail? No, hindi po. So therefore, can we conclude na mas worse yung scenario or yung situation ni Paul kaysa sa Philippian church? Can we conclude it po? Kasi ang Philippians nandun sa bahay nila, di ba? Pero si Paul nasa kulungan. Pero siya pa yung nakakapagbigay ng encouraging words sa Philippians na do not be anxious. So the big question is, how? Paano nangyari yun? And I think it is because of peace. Amen? Kapayapaan. Kapayapaan na hindi nakabase sa ating feelings or emotion. Kapayapaan na hindi nakadepende sa anumang sitwasyon. Instead, it is the peace that is supernatural. Na kahit palibutan ka pa ng marami at sunod-sunod na bagyo sa buhay, hindi ka matitinag. Because you have that peace. The peace that guards and protects. So, sino po dito ang gusto maka-experience ng supernatural peace? Amen. So, ngayon, sabay-sabay po nating alamin ang mga tips ni Apostle Paul sa panahon ng anxiety. So, how do we experience God's peace in the midst of anxiety according to Paul? Number 1, peace comes through prayer. So, let's go back to the key verse po. Philippians 4:6-7. Sabi dyan, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication. So, peace is not actually automatic. It is access through communication with God. Yes, tinanggap mo na si Jesus Christ. And wag natin kalimutan, once na tinanggap mo, may pogi. Diba? Presence of God inside. Kasama dun yung peace, pero you have to access it through prayer, through communication with God. So, pag ikaw pagod na, sabihin mo yun kay Lord, Lord, hirap na ako. Iyak mo kay Lord, hindi po sa kapitbahay. Minsan kasi nauuna yung kapitbahay. Yung mga friends. Dapat si Lord. Sa Kanya po. Diba? Sabi niyan, in everything by prayer and supplication. Yung supplication po, supplication, it means petition or requests. Yun yung request mo kay Lord. Sabihin mo ano yung mga request mo. Ang nangyayari, minsan po kasi,
pag may problema, ang first response natin, worry, anxiety, tapos mag-iisip ka na ng kung ano-anong solusyon. Diba? Sa problema. Kaso, pag hindi nag-work yung solution mo, ang mangyayari, last resort mo lagi, prayer. Which in fact, hindi po dapat. Diba dapat yun po yung una nating ginagawa. So, let's have the verse, John chapter 14, verse 27. I am leaving you with peace. May peace tayo. Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Jesus assures us that His peace is received through relationship and prayer. Kailangan po talaga natin kausapin. Communication. Okay po? Next, Isaiah 26 verse 3. You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Trust expressed in prayer that leads to perfect peace. So the question is, how do we pray? Paano nga ba manalangin? Number 1, praying in Jesus' name. 1 Timothy chapter 2 verses 5 to 6. Sabi dyan, for there is one God and one mediator who can reconcile God and humility, the man Christ Jesus. And He gave His life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. So Tagalogin po natin. Sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Next verse, Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace. Grace comes from the Greek word charis, as a gift or blessing brought to man by who? Jesus Christ. So that is number 1. Praying in Jesus' name. Number 2, a declaration of faith. James 5:16. Sabi po dyan, the earnest prayer of a righteous man makes tremendous power available. Ano ba yung earnest? Sabi dyan, heartfelt and continued. Sino yung righteous man? Us, believers. So, the effective, fervent prayer of a righteous man avails much, meaning there is power in prayers. And another good news, hindi madamot ang Diyos. Sabi po dyan sa Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Sa Tagalog, higit pa sa hinihingi o inaasahan natin. Mas malaki yung biyaya ni Lord, yung naibibigay sa'yo kaysa sa iniisip mo. It is beyond your expectations. Amen po ba? So ano yung earnest prayer according to James 5:16? Earnest prayer is a declaration of faith. It is receiving by faith what He has already done. It is the finished work of Christ on the cross. So once na tinanggap mo na si Jesus as your Lord and Savior, you now have the right standing with God. So kahit anong i-declare mo sa prayer mo, may power yun. Sabihin nyo nga, you've got the power. You've got the power.
Ayan. So, and another, di ba, yung pogi. So, you have to declare. Declare it, huwag kayong mahiya. Declare mo sa prayer mo. Ano yung pinaniniwalaan mo? Ano yung gusto mong mangyari? Next, number 3. A prayer with thanksgiving. Philippians 4:6. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Tingnan niyo po yung construction po ng sentence. Prayer and supplication, tapos with thanksgiving. Tapos may request ulit sa dulo. Pinagitnaan, sinandwich niya. Sinandwich ng prayer. Eh di ba dapat yung request, ganun din naman yung supplication. Bakit kaya sinandwich? Thanksgiving is believing that your prayer has been heard. Amen. Diba? Again, thanksgiving is believing that your prayer has been heard. Sabi po sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Amen? So, iyan po natin. So, pasensya po, English teacher po ako. Let's have the tenses. Yung ask po, present tense, past tense, future tense. Review lang po ito ha. That is present tense. Believe is also present tense. Next word, received. That is past tense. Nangyari na. Ibig sabihin, binigay na sa'yo. Again, ulitin ko, binigay na sa'yo. And, hindi lang po sinabi yun, and it will be yours. Ano po yung tense ng it will be yours? Future tense. In God's time. Amen? Hindi niya sinabing hanggang doon lang sa receive. It will be yours. May assurance na mapapasayo yun. Amen? Ano pa sabi sa 1 Thessalonians 5:16-18? Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks. Thanksgiving. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sabi dyan, palagi kayong manalangin at magpasalamat. And that leads us to our second main point, which is peace is accompanied by thanksgiving. Sabi po dyan, again, from the key verse, with thanksgiving, let your request be made known to God. Sabi po, gratitude shifts our focus from problems to God's provision. Minsan kasi, sobrang focus tayo sa problema. No? Minsan, even ako naman po eh. Diba? But if we shift our focus on gratitude or on being grateful, you are now looking forward sa provision ni Lord. So you are looking forward sa blessed hope. Pakisabi nga po sa katabi, may blessed hope. Ayan. So thanksgiving strengthens faith and opens the door to peace. Dahil iba na yung focus mo, nakafocus ka na sa pagiging grateful, ang focus mo na ay kay Lord. Kaya magkakaroon ka na ng peace. Maganda na may isama to sa lifestyle po natin. Yung mapagpasalamat. Amen? Or routine. Kahit kumakaharap tayo ng pagsubok, pagpasalamat tayo. I-declare natin na Lord,
Thank you kasi kasama kita. Thank you, Lord, for I have the peace of God. Amen. So let's have the Colossians 3:15 to 16. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Again, be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Dalawa po yun, di ba? Be thankful, tapos inulit-ulit. Gratitude in your heart. So prayer and worship invite Christ's peace to rule within. Ang worship, hindi lang every Sunday ginagawa. Amen? It can also be part of your routine sa bahay. Pakinggan mo yung worship songs, di ba? Marami naman po sa YouTube eh. Tapos, iba na yung peace na nadudulot niya sa'yo. Pag gulong-gulo na yung isip mo, pray and makinig ka ng worship. This worship can also be your prayer. Diba? Kantahin niyo yung Payapa ni Ate Kai. Payapa, dahil ang buhay ko'y pinagpahala. Sa'yo lang, Jesus, magtitiwala. Ikaw na sa akin ang bahala. Ewan ko na lang. Amen. Diba? The peace of God is in you. Amen? Amen. And now, ready na po kayo sa number 3? Yes. Peace guards our hearts and minds. Philippians 4, sa ating key verse, sabi dyan, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen po ba? Amen. Amen. God's peace is active. It keeps us. When you say keeps us, it guards you. It protects you. Hindi po siya nakares, yung peace. Hindi siya nakares. Tayo yung nakares. Amen? Pero ang peace, hindi po siya passive. Active po siya. Amen? It guards your emotions and your thoughts. This peace is beyond human comprehension. Sabi po dun, di ba? Which passeth all understanding. Hindi mo maiintindihan. Hindi mo talaga maiintindihan kung paano nag-work yung peace ni Lord. All you can do is to access it. At bahala na yung peace ni Lord sa'yo. Amen? Sa hindi mo inaasahan, hindi mo maintindihan, hindi mo maipaliwanag, kahit ano na nangyayari, but you have the peace of God. Amen? Kalma ka. Kasi sa peace of God yun. Amen? Kaya minsan, if na-observe nyo, lahat ng kasama mo or kilala mo, aligagana dahil sa mga pangyayari. Pero ikaw, relax ka lang. Chill. Chill. Hindi may paliwanag. This is beyond our comprehension. Trust God's peace to protect you when circumstances threaten to overwhelm. Psalms 119 verse 165. Sabi po dyan, abundant peace belongs to those who love your instruction, meaning the word of God. Nothing makes them stumble. The peace guards against stumbling when rooted in God's word. Amen? Amen. Sabi po sa Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust
in Him. Trust in God fills us with peace that sustains and guards. Kakaiba talaga. So, let's trust God. Amen? Amen. Another verse, 2 Thessalonians 3:16. Now, may the Lord of peace Himself, sino po yung Lord of peace? Si Jesus. Give you peace at all times in every way. Christ Himself is the source of guarding peace, present in every circumstance. The Lord of peace gives constant protection. Hindi po nagbabago yun. Laging nandyan ang Panginoon. Hindi natutulog ang Panginoon. Amen po ba? Nandyan siya. All you need is to access it. Kausapin mo siya through prayer. Mag-pray ka, kapatid. Amen? So ano man ang mangyari, o ano man mangyayari sa mundo, kahit nasaan ka pa, the peace of God is with you. And it will surely guards and protects you. Amen? Amen. So, may isa po akong kwento. So this one is, this story is during the World War II. So during World War II sa London, kahit binobomba sila, maraming nag-testify na yung mga prayer meetings nila gave them supernatural calm. That is the peace of God. Amen? It is unshaken by external chaos. So in the year 1940, every night binobomba ng German ang London. That's why fear and destruction filled the city. Pero thousands of Londoners went to churches. Pumupunta sila sa mga church. Sa Westminster Abbey, St. Paul's Cathedral, and countless parish halls. They were filled with men, women, and children. They are kneeling in prayer. Nagpe-pray po sila. Kahit si King George VI himself had called the nation to prayer. Yung mga eyewitnesses describe how streets emptied as people gathered to seek God's protection. Even while sirens wailed and bombs fell, Londoners testified to a supernatural calm. Imagine, binobomba na sila. Siguro yung iba nagsisitakbuhan na. Di ba po? Siyempre, binobomba ka na eh. Pero sila, nagpe-pray. Many said it was prayer that gave them courage to endure the blitz. So one historian noted, sabi dyan, the churches were crowded as never before. People prayed for deliverance and they found peace in the midst of chaos. So to conclude, the peace of God is not fragile. Amen? It is strong. It is protective. It is enduring. It comes through prayer, thanksgiving, and trust in Christ. So as we walk in this peace, we become living witnesses to a world desperate for calm. Amen? So let's recap. How do we experience God's peace in the midst of anxiety? According to Paul, number 1. Isa pa po. Number 1. Peace comes through prayer. Number 2. Peace is accompanied by thanksgiving. And lastly, number 3. Peace guards our hearts and minds. And now, our beloved walk.
number 1. Begin each day with prayer, surrendering your worries to God. 1 Peter 5:7. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Again, He cares about you. Minsan kasi nakakalimutan natin that God cares. Amen? Amen. So, begin. Every time na alis kayo sa bahay, bago kayo, o minsan pagkagising, start your day with a prayer. Amen? Amen. And lahat ng wini-worry mo, bigay mo kay Lord. Amen. Bigay mo lahat. Kaso minsan kasi po, minsan, naranasan ko to minsan binigay ko na, tapos, may sinulit na kumukuha. Binabalik mo pa sa'yo. Di ba? Pero mas magandang ibigay mo na lahat kay Lord. Let God worry for it, not you. Amen? Kung ang problema mo kasing laki ng malaking barko, the good news is, mas malaki ang karagatan kaysa sa barko. Amen? Amen? Mas malaki ang provision. Mas malaki ang biyaya ng Panginoon kaysa sa problema mo. Amen? All you need is to declare it. Declare, di ba? Dun sa how to pray, declaration of faith. Declare mo. Binigay na nga sa'yo Binigay na sa'yo. Access it through prayer. Inaantay ka lang niya. Amen? Amen. Number 2. Keep a gratitude journal to remind yourself of God's blessing. Sabi po dyan, Psalms 103 verse 2. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Actually, mas maganda po talaga yung may journal kasi may babalikan ka. In times na medyo magulo yung isip mo, nagawa ulit. Tapos as you look back, binasa mo yung journals mo, you will have the confidence, nagawa na to ni Lord. And He will do it again. Amen? He will do it again. Amen. Amen. Next, last one. Share God's peace with others by being a calming presence in their lives. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we may able to comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Amen? Sabi nga, di ba? If you have the presence of God, nag-overflow yun. Arise and shine. Nagsashine ka. Amen? At nararamdaman at nakikita yon ng mga tao sa paligid mo. Amen? Pero hindi ikaw yun, Baka mo sabihin, hindi po ikaw yun. That's Jesus. That's God. Amen? Amen. So, let's recap the beloved walk. Number 1. Number 1, ready? 1, 2, 3, go! It's to God. Number 2, keep a gratitude journal to remind yourself of God's blessings. And lastly, number 3, share God's peace with others by being a calming presence in their lives. Amen? So now, our beloved thought. Don't worry.
God's peace is supernatural. Amen. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Kaya sa oras pong to, kung ikaw man ay una mong narinig, napakinggan ang mensahe, at ikaw nakikinig sa podcast, ay inaanyayahan kita na tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas ang Panginoong Kristo. Hayaan mong yakapin kanya ang kanyang pag-ibig. Ang tunay na kapayapaan na kaninang narinig mo na mensahe, yakapin ka ng kapayapaan ng Panginoong Yesus. Huwag kang magpayakap sa anxiety o kaguluhan sa mundong to, kung hindi sa Panginoong Yesus lang. Magpayakap ka sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya inaanyayahan kita, kapatid, natanggapin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Sabayan mo ako sa maiksing panalangin. Hallelujah. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa oras pong to na ikaw ay aking tinatanggap ng aking buong puso, buong isip, na aking tagapagligtas, ng aking espiritu, ng aking kaluluwa. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus. Salamat dahil pinagkaloob mo ang buhay mo para sa akin. Kaya sa oras pong to, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kayo na po ang maghari sa akin. Yakapin mo po ako, Panginoong Sus. Balutin mo po ako ng iyong kapayapaan. Kaya, Panginoong Sus, salamat sa iyong pag-ibig. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang mananalangin. Panginoong Yesus, narinig mo ang bigkas, ang bibig, ng puso ng aking kapatiran na to, na tinanggap ka niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kayo po ang manguna po sa kanyang buhay. Kayo po ang gumabay sa kanya, sa journey niya po dito sa mundong to. Dahil alam po namin, ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling po sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Tayo po tayo at ating pasalamatan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mensahe sa buong sanglinggong to, na tayo'y pinagpala na niya, binalutan niya na tayo ng kapayapaan ang ating buhay. Marami pong salamat, Panginoong Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kaya sa oras pong to, Panginoong Jesus, taas po natin ang ating kamay. Sa oras pong to, O Diyos, alam po namin ang aming buhay ay binalutan mo na ng kapayapaan, dahil alam po namin kasama ka namin, Holy Spirit, sa bawat hakbang ng aming gagawin. Bukas, O Diyos, kahit paglabas pa lang dito, Panginoon Diyos, sa simbahang to, sa ministeryong to, Panginoon, kami balot na, Panginoon, ng kapayapaan at kasaganahan at kaligayahan. Dahil ito ang nais mo, Panginoong Yesus, sa iyong mga anak, sa iyong mga tunay na anak, O Diyos, isang mapayapang buhay, isang pinagpalang buhay, isang buhay na, Panginoon, malakas, malusog at masigla, O Diyos. Kaya sa buong isang linggo to, amin ang dinideklara, saan man kami pumunta, Panginoong Isus, kami pinagpala mo na, O Diyos. Ano man ang aming hawakan ay iyon na pinagpala, O Diyos. Ang aming bibig ay gagamitin mo, Panginoon, para sa ipahayag ang iyong mensahe, ang mensahe ng biyaya, O Diyos, na makikita sa aming buhay na ikaw ang nagahari. Thank you, Holy Spirit, for guiding us. Thank you, Lord Jesus. Kaya sa oras pong to, amin ang dinideklara, O Diyos, ang aming buhay ay masagana, malakas, malusog. Ang aming katawan, O Diyos, nahaharap sa bawat araw na kasama ka namin, Panginoong Yesus. Thank you, O Lord Jesus. Thank you. Ang aming mga nilalakaran, aming negosyo, O Diyos, kanilang mga negosyo, iyon ang pinagpala, Panginoong Jesus. In the name of Jesus, O God. Ang mga estudyante, Lord, binigyan mo na sila ng wisdom sa kanilang pag-aaral. Thank you, Lord Jesus. Sa mga nagtatrabaho, O Diyos, Lord, na may enjoy po nila, Lord, ang kanilang pagtatrabaho, Lord, makikita, Lord, ang kanilang mga superior, O God, ang kanilang kabutihan, ang kanilang kasipagan, in the name of Jesus, O God.
Salamat at sa pamilya, O Diyos, ng bawat isa dito, Lord, makikita ang ngiti ng tunay na kapayapaan. Makikita ang pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa, sa kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang magulang, ang kanilang mga sambahayanan, O Diyos. Ang tunay na kapayapaan ay sumasa kanila. Salamat, Panginoong Jesus, dahil dito nanggagaling sa aming born again spirit, O Diyos, na lumalabas, umaapaw ang kagalakan. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Maraming pong salamat. Kaya sa buong sanglingkong to, Lord, walang magagawa ang kalaban in the name of Jesus. Ito'y amin ang nire-rebuke ang mga kasakitan in the name of Jesus. Walang karapatan dito sa aming buhay in the name of Jesus. Ang paghihirap, walang karapatan sa aming buhay in the name of Jesus. An anxiety, walang karapatan sa aming buhay in the name of Jesus. Salamat dahil Panginoong Hesus, tinapos mo na 2,000 years ago, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Binigyan mo na kami ng kapayapaan. Binigyan mo na kami ng buhay na kaaya-aya. Thank you. Thank you. Kaya ito'y aming lalakaran na lang namin, Panginoong Hesus. With joy in our heart, O Lord Jesus. Bawat hakbang namin kami nakangiti. Bawat buwan ng aming bibig, Lord God, may pasasalamat sa inyo. At araw-araw kami makikipag-communicate sa iyo with our prayers, O God, with thanksgiving. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Thank you. In the name of Jesus. Amen and amen. Nang pangako mo sa'kin ay oo, sa bawat laban tiyak ang panalo. Ako'y nasa lilim na lumikha ng mundo. Sa bawat hakbang ako'y ginagabayan, sa